Everybody say praise the Lord. Let us open our Bible on Romans 12:11. Praise the Lord. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Yes. So, huwag tayong maging tamad sa gawain. Maging mainitin tayo sa Espiritu at tayo'y maglingkod sa ating Panginoong Diyos. So, itong pagkakataon na ipinagkaloob ng Diyos sa atin na tayo ay maridim mula sa ating mga kasalanan, kasamaan, kalikuan, napatawad tayo at na-enlighten tayo sa Word of God, then wag nating sayangin ang pagkakataon para gawin natin ang the Lord's business. Itong gawain ng ating Panginoong Diyos, kinakailangan wag tayong maging tamad sa mga bagay na ito. Kahit saang aspeto ng buhay, kung tamad ang isang tao, malayo ang pag-asenso. So, ganun din sa buhay natin espiritual. Gusto mong aasenso? Gusto mong pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos? Then huwag tayong maging tamad sa mga ipinapagawa niya sa atin. At unang-una, sinasabi dito, fervent in spirit. Magmainitin tayo sa Espiritu because it is the inner man that will perform. Ano yung inner man na yan? It is the Spirit of God. It is God that worketh in you, both to will and to do His good pleasure. Itong katawan natin, sisidla ng banal na Espiritu ng Diyos. Gagamitin niya ito. Kaya maging masipag tayo para sa ganun. Ay sigurado, itong paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos, hindi tayo maging idle. Hindi ba masayang yung mga panahon na kailangan natin gamitin para sa kapakanan sa gawain ng Diyos. Para sa ikalalaggo ng mga kaluluwa ng mga tao. Basahin natin sa Exodus 5:17. Praise the Lord. But he said, You are idle, you are idle. Therefore, ye say, Let us go and do sacrifice to the Lord. Yes. Huwag tayong maging idle katulad dito. But he said, Ye are idle. Ye are idle. Anong idle? Walang ginagawa. Therefore ye say, Let us go and do sacrifice to the Lord. Kinakailangan, let us go and do sacrifice to the Lord. Kaya i-pray natin ang mga gawain ng ating Panginoong Diyos na patuloy niya itong palaguin. Na paano natin mapalago ang gawain ng Diyos? Sa lahat ng localities, sa lahat ng mga congregations, sa lahat ng mga churches. So sino man ang in charge na inilagay ng Diyos dyan, kinakailangan be diligent to God's business. But do not forget, fervent in spirit. Meaning to say, do not trust to yourself, do not trust to your strength. Let us strengthen ourselves in the inner man by the Spirit of the Lord. Yan yung ating paglilingkod, pagsaserve kay Jesus Christ, not by might nor by anything but by the Spirit of the Lord. Praise the Lord! At ang Diyos ang kikilos sa kanyang kapangyarihan. Kaya umahanap na ako ng mga schedules for necessary visitation, lalot na itong sa may Oriental, medyo matagal-tagal na akong hindi nakabisita sa Chumbukan, Sawidan. Kasi itong Sawidan, hindi ko pa na-endorse yung bagong ordained na pastor doon.
Kailangan magkaroon ito ng endorsement para for a proper setting of the system, how ang ministry na patakbuhin doon sa pastor, doon sa membro, lahat-lahat na scripturally para marami ang mabless, marami ang maligtas at maka-endure sila ayon sa kautusan, ayon sa wisdom ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord! Kung paano na-establish ang ating mga congregations, ang ating mga churches na nagsimula sa pinakamaliit na bilang ng mga membro, subalit ito ay lumalago ng lumalago. Makikita naman natin yan sa ating mga post sa FB dahil tulad niyang Christmas celebration. Nakikita natin yung mga anak ng Diyos, how they perform, how they present the Christmas presentation. So makikita mo how they celebrate. So makikita mo yung number of the souls that are being renewed, saved by the grace of our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Tapos, di naman talaga maiwasan. We will be spending money for that purpose. Siyempre, magbiyahe ka, kailangan mo produhan yung sasakyan mo. Kailangan kang kakain sa daan. May maraming gastusin. Huwag nating isipin yan. Dito na tayo nabuhay, dito na tayo pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Tingnan mo yung mga disciples. Kunwari, concerned sila sa gawain ng Diyos. Pero, hindi pala. Ang sarili palang bulsa ang tinitingnan niya. Isang tao lang ito eh. Kaya ang taong ito yung na biktima ng diablo dahil yung isip niya carnal. Siya ngayon ang pinasukan ng masamang espiritu para i-betray niya si Lord Jesus by 30 pieces of silver. At nagsimula yung kanyang carnality, yung binasag, yung alabaster box ni Magdalene at yung perfume na yan, sinacrifice niya for the Lord. At anong reaction niya? Basahin natin. Matthew 26 verse 8. Praise the Lord. But when his disciples saw it, they had indignation, saying, "To what purpose is this waste?" Yan. Waste daw. Pagsasayang daw. Yung ginawa ni Mary Magdalene. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ, "Ye have poor always with you, but in me you have none." Bakit? Ginawa niya yon para sa Panginoon. Ginawa niya yun na sacrifice. Sabi nga ni Lord Jesus Christ, ang ginawa ng babaeng ito will be preached any part of the world because he did it for my burial. Yung pabango na yan. Ginawa niya ito sa aking libing. Kamatayan. Yung naging mabango. Kasi naging daan yan ng ating kaligtasan. Saan man ang ebanghilyong ito dadalhin, ang ginawa ng babaeng ito, hindi at hindi makakalimutan. This will be a memorial for her. So tayo, ano mang magagawa natin kay Lord Jesus through sacrifice, we might be spending something for the work of the Lord. We might be spending something to help others. We might be spending something to perform what is appropriate in the eyes of God. That is not wasting. Hindi yan wasting. Kundi yan ay kapakipakinabang sa gawain ng ating Panginoong Diyos at dyan niya tayo ipaprosper. Praise the Lord! Kaya maging maging diligent. Kaya sabi ko, Lord Jesus, sakdalin mo, pagalingin yung aking paa. So, as I observe it, I can walk straight, and I can go down through the stairs, not so difficult. I can go up through the stairs, parang normal na.
So, kunting-kunti na lang. Sabi ko, Lord Jesus, because this feet will be walking, will be going to many places. This feet will visit many places. Saan mo man ako i-lead. By the grace of God, by the power of God. Kaya yan ang ating i-pray kay Lord Jesus Christ. Patuloy tayong bigyan ni Lord Jesus ng kalakasan, kapangyarihan para makagawa tayo kahit paman out of our diligentness. Makagawa tayo para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord! Alam niyo po, in example dito yung ants. Alam niyo gaano kasipag yung mga ants na yan? Subukan mong kumain ng anything, especially sweets, and try to throw some part of it to the ground or to the floor. Makikita mo na lang yan, yung pagkain na yan, lumalakad kahit walang paa. Magtaka ka na lang, yung pagkain na yan will be going upward through the wall. Bakit? Yung mga ants, ang igawa niyan, grabe sila ka-diligent. Basahin natin yan. Proverbs 6 hanggang 9. Praise the Lord. Go to the ant, thou sluggard, consider her ways and be wise, which having no guide, overseer, or ruler, provided her meat in the summer and gathered her food in the harvest. How long wilt thou sleep, O sluggard? When wilt thou arise out of thy sleep? Yan. Pumunta ka doon sa ant. Ikaw, makupad, tamad. Tingnan mo ng mabuti ang kanyang mga pamamaraan at magkumuha ka ng wisdom sa kanilang mga ginagawa. Wala silang guide, wala silang kapatas. Pero nagpo-provide sila ng pagkain during summer. Nagagather sila ng food in the harvest. Alam nila, harvest, maraming pagkain. Salary day, alam din nila kung kailan ang salary day. Tumitingin din siguro sila ng kalendaryo. Alam nila yung mga tao na tinitirahan nila sa bahay, pag mag-uwi, maraming pasalubong sa mga bata, chocolate, biscuits. So, nagkakalat yung mga nahuhulog. Kaya, dyan, harvest time, sige, gather tayo. Gather tayo ng pagkain, gather tayo ng pagkain. So, yun ang kanilang While the opportunity is being given to them, they grab. Ginagrab nila. Sinasamantala nila, ginagamit nila yung time. They redeem the time for that purpose. Kaya sabi dyan, how long wilt thou sleep, O sluggard? When wilt thou arise out of thy sleep? Kailan ka babangon? So, kailangan ganon. So, pray natin, no? Kasi meron kasi tayong mga places na kongregasyon na hindi pa makakarating ang basta-bastang sasakyan na walang 4x4. So, granted man yung natin, sasakyan na 4x4, to God be the glory. At pasalamat tayo kay Lord Jesus that is in preparation for our visitation in that areas for their spiritual revival, for the so-called, for the edifying of the body of Christ, for the perfecting of the saints, and for the work of the ministry. Kaya kayo na marami kayong mga gamit, dress, clothing, na hindi naman masabi nating good for rags, good for punasan o pamunas, but it is still good for usage, magagamit pa. Pag hindi nyo na nagustuhan, instead of throwing it to the garbage, then let us gather that so that we could give. Alam ko, marami pang magagandang mga magagamit dyan nasa inyo. Nakatago lang yan sa aparador, pasikip lang yan sa aparador ninyo. Ihanda nyo na yan. Kasi we will be gathering that and we will be giving that to the most
inter-islands, yung mga mahihirap na mga lugar na bihira lang makakababa at limited yung kanilang resources. So let us give for their necessities. Praise the Lord. Mas maganda talaga yung aside na meron tayo maiabot sa kongregasyon, meron din tayo maiabot sa mga members. Di ba? Aside sa spiritual, meron ding material. Masaya sila. At least, very fruitful yung ating pag-visit sa kanila. So, maging diligent tayo. Maging masinop tayo, masipag tayo sa paggawa. Kasi itong lahat ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. At dyan tayo ipaprosper ng Diyos. No? Dyan tayo niya uutusan, ipapadala. Greater works than this you will do. Basahin natin yan. Proverbs 22 verse 29. Praise the Lord. Seest thou a man diligent in his business? He shall stand before kings. He shall not stand before mean men. Yan. So, ibig sabihin yan, kung ikaw ay inalagaan mo yung ministry mo mula sa pinakamaliit, at hindi ka tumingin, maliit na kongregasyon, magpalipat ako sa malaki. Mahihirap ang mga membro dito, iwanan ko ito, ayaw ko sa kanila, wala akong makukuha dito. Hindi yun. Ang ginawa mo, kung saan ka inilagay ni Lord Jesus Christ, inalagaan mo yung mga tupa na ibinigay ng Diyos sa iyo. Naging masipag ka sa gawain, kaya nagdagdag ang mga kaluluwa hanggang pinaprosper na ng Diyos ang mga members mo. Hanggang nag-anak-anak na, hanggang nagkaroon sila ng oportunidad na makapagpatuloy pa rin sa paglilingkod. And hindi mo lang alam yan, year after year, may nagagraduate sa pag-aaral, year after year, may nakapasa sa board exam, year after year, merong mga nakatrabaho na, year after year, may nakapunta na sa abroad. Pero they are being maintained, they are being fed by the Word of God. Hindi mo lang alam. Opportunity na yan. Nalalaki yung ministry mo. Praise the Lord. At maliban dyan, pag makita yan, na nag-prosper ka, naging successful ka sa gawain ng Panginoong Diyos, yung ibang churches, yung government agencies, private sectors, pwede silang makakuha sa iyo ng good testimony, and they will be asking you to speak before the crowd, to speak before the many people, maraming mga tao. Kasi alam nila may makukuha ang mga tao sa iyo ng magandang halimbawa dahil God did prosper you. Anong ginawa mo? Diligent ka eh. Praise the Lord. So, hindi ka manatili sa kaunti, hindi ka manatili sa mean. God will bring you out to kings. God will bring you out to mighty men. Bakit? For the glory of the Lord yan. No? Para ang Diyos mag-glorify sa mga tao, sa karamihan. Praise the Lord. May isang tao dito na masipag. Nakita siya ni Solomon. Ito, trabaho ito niya. Si Solomon, nung nakita niya ang taong ito na masipag, binigyan niya ng magandang katungkulan. Basa. Sino yan? 1 Kings 11:28. Praise the Lord. And the man, Jeroboam, was a mighty man of valor. And Solomon, seeing the young man, that he was industrious, he made him ruler over all the charge of the house of Joseph. Yan. Naging mighty man of valor siya. Ibig sabihin, isa itong warrior. Pero, nakita siya ni Solomon, isa siyang industrious. Industrious in the sense na marami siyang ginagawa para sa kapakanan ng kanilang bayan. Industrious in the sense, hindi siya idling, yung walang laging ginagawa, laging natutulog, laging higa ng higa, laging yung lazy, kumbaga pa. May ginagawa. So anong nangyari? Ginawa siyang ruler over all charge of the house of Joseph. Praise the Lord. So, ganun din sa buhay natin.
Huwag mong maliitin ang kongregasyon mo, nagsimula ka sa maliit. Lahat naman tayo nagsimula sa maliit eh. Ako, I started in Manila congregation. I started within my family. Ang unang naging member ko, ang pamilya ko, si tatay, si nanay, tita Lydia, yung mga kapatid ko. Then, Sister Remy, kapitbahay. Yan, Sister Insang, kapitbahay namin yan. Tapos si Pastor Tam, na-assign din sa Luzon. Yung pamilya niya, si Sister Juana, hanggang nakarating doon sa Tugigaraw. Naligtas na yan, si Pastor June Tungkol. Hanggang yung mga relatives na na-save dyan sa Tugigaraw, pumunta na sa Isabela, pumunta na doon sa Kibal, pumunta na sa... Marami na nagsanga-sanga na. So, ibig sabihin yan, dahil sa kasipagan yan ng mga manggagawa ng mga anak ng Diyos. Praise the Lord! Ganoon din dito sa Visayas, ganoon din. Nagkaroon na ng mga, nagbabranch out na. Karoon ng Sugod, Kananga, Putot, yung pioneering dyan ni Pastor Ramian sa Astorga, isang isla. See? So, hanggang nakarating ng Iloilo, Antique, Aklan, nanindigan si Sister Remy, nakarating sa Mindoro. So, yung Mindoro, tatlo ng kongregasyon natin dyan, Taoga, Santa Brigida, Arado Dos. O di ba? So, ibig sabihin yan, sa pagsikap ng mga manggagawa, God will increase. God will bless. Gagawa tayo ng gagawa. Bakit? Time will come, mahinto ang lahat. Kailan? Basa. Ecclesiastes 9 verse 10. Praise the Lord. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. Yes. So, habang may lakas pa tayo, na ibinigay ang Diyos sa atin, we can stand, we can walk, we can travel, then let us do it by the might of our Lord Jesus Christ, because time will come, He will let us rest from our labor. Then, no more works that will be done. Wala nang works. Pastor Samuel Gabre, binigyan na niya ng pahinga. Wala nang works. Ayun na yung ginagamit ng Diyos. Mga manggagawa ni Pastor noon na naiwan. So, kaya tayo, patuloy tayo, magsikap tayo. Tinawagan ko kanina si Pastor Francis Di Ala. Ko, Pastor, kailan ka ready mag-visit dyan sa Dipolog para abisuhan ko sila? Tinitingnan pa daw niya yung system ng lockdown kasi para nag-lockdown ang Lanao. You cannot reach Dipolog without passing through Lanao. So, pray natin na magbukas ang daan by the grace of God. Praise the Lord! So, to God be the glory. Tayong lahat, patuloy nating ipagtaguyod ang gawain na pinagkaloob ng Diyos sa buhay natin kasi He is not unrighteous to forget all our labor of love that we have showed to our brethren. Basahin natin last verses. Hebrews 6:10 hanggang 11. Praise the Lord. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward his name, in that ye have ministered to the saints, and do minister. And we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end. Yes. So, to God be the glory. Hindi yan makakalimutan ng ating Panginoong Diyos, yung ating mga gawa. From the least to the greatest na ating naipakita para sa Kanyang pangalan, na ating naipaglingkod sa mga banal na ating ginagawa sa pag-minister at ating dinidesire na bawat isa patuloy na magpapakita ng diligence to the full assurance of hope unto the end. Praise the Lord! Kaya huwag tayong magsawa. Gagawa ng mga pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Kami na mga spiritual, we will be performing the spiritual works of the Lord. Kayong mga nagmamaterial,
pray that God will bless you more and more and be strong in the Lord para hindi agawin ng taning yung inyong mga resources na imbes na itulong ninyo, baka agawin ng masamang espiritu. So be strong in the Lord so that whatever blessings God may grant unto you, you can offer it for the Lord's glory. At yun na, God will never forget what you have done for His honor and for His glory. Be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as we know that our labor is not in vain in the Lord. Praise the Lord. Oh, kaya ganun po ka-importante. Be not slothful in business, in God's business, fervent in spirit, serving the Lord. Maglingkod lahat tayo sa ating Panginoong Diyos. So please pray for our future visit for Davao Oriental. Hindi lang dyan, after Davao Oriental, may mga opening pa na ibigay si Lord Jesus Christ which we do not know yet. Let's pray na i-lead tayo ni Lord Jesus sa mga bagay na ipapagawa niya sa atin by the grace of God, by the power of God. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.